Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. No plate, no travel policy. Hugot nga ipatuman sang LTO sa pagsugod sang bulan sang Hulyo. Pila ka mga motorista nagahingyo sa LTO nga panasigon man ang pag-release sang ila plaka. Isa ka bulan sang naglupok ang Mount Canlaon. DOH-6 nagapanugyan nga likawan gihapon ang pag-inom sang tubig halin sa mga naapektuhan sang ashfall. Presyo sang ilegal nga droga ginapanubuan sang mga drogista suno sa kapulisan. Bangod sang mas barato nga kompetensya. Kag, isa ka Ilonggo Grade 5 student nakakuha sang medalya sa 2024 International Mathematics Wizard Challenge sa Indonesia. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kag ako namin yung kapusay rin, Bretos Live, ikan diri sa GMA Bacol Station. Mga kapuso, no plate, no travel policy posible ipatuman sang Land Transportation Office sa bulan sang Hulyo. Mga puso, pila naman ka mga motorista nagahingyo sa ahensya nga padasigon ang pag-release sang mga plaka. Nakatutok Julius Biracaon. Tuman kadamo nga plaka sa mga motor vehicle kag mga motorsiklo ang iara sa karon sa talataban sang Land Transportation Office 6. Ini nga mga plaka ang ginatinguhaan sang talataban nga mapanagtag sa pinakamadaling ation bangod sa kinalauman nga pagpatuman sang no plate no travel policy sang ahensya sa palaabuton nga bulan sang Hulyo. Subong nga massive distribution of plates kami para nga sa pag-implement kami sa no plate no travel. Hindi na kami mabasulan sa publiko. Target sang LTO nga matapos ang pagpanagtag sa mga plaka sa mga dealer subong nga katapusan sang bulan sang Hunyo para makuha naman sa mga motorista. Ang taxi driver nga si Manny, temporary plate ang nakatakod sa unit. Gani para makalikaw sa perwisyo nga base siya ang padulugon para sa inspeksyon samtang nagabiyahe. Iya ipalabot sa operator ang natuhoy sa official plate nga dapat matakod diri. Kung magdagpan na yung si boss nga ipakuha niya pa niyang plate number gede. Iya sa kaso niya. Ang delivery rider nga si JR, rehistrado man ang motorsiklo. Apang temporary plate naman ang nakatakod. Hingyo sini sa LTO. Padasigon ang pagpanagtag sa mga plaka. Dili man nila process ila hatag sa ila plate nga iya kay LTO gidalen. Pasalig naman ni Attorney Hedospan. Wala sa mangin problema ang mga rehistrado nga mga salakyan pananglitan ipatuman na ang no plate no travel policy. Ang tinutuyo lang sang ahensya nga mapasiguro nga mga rehistrado ang salakyan nga nagalibot sa mga dalanon. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Mga puso sa Negros Occidental naman, manog isa ka bulan nasang naglupok ang Bulkan Canlaon. Apang DOH-6 may paandam sa gihapon sa pag-inom sang tubig gikan sa mga lugar nga nahalitan kag naapektuhan sang ashfall. Yaring balita nga itong gintutugan. Hugot sa gihapon niya tutugan sa health authorities ang water sources nga naapektuhan sa malapnagon nga ashfall sa bahin sa Lakasiliana, La Carlota kag Kaiping nga Kabanwahanan. Nagpatigay sa water sampling ng DOH-6 kag natumod niya hindi pa hilway ang ilimnon nga tubig halin sa water sources o kung tap water sa lugar. Wala naman talagang major diarrheal cases doon, but na-alarm lang kami because of the result. And then that's why we naging agenda namin doon to remind that to prevent future outbreaks kasi pwedeng maging dahilan kasi because of the water source. Una, nga nagbahayag ang Lakasiliana LGU nga apektado ang tanan nga water sources sa ko sa ashfall gani ginapanugyan ng mga residente nga magbakal-anay sa lehitimo nga water stations.
Nagapadayon man ang chlorine monitoring sa mga tubig nga ginabaligya sa publiko. Ginapaabot pang resulta sang swab samples gikan sa mga nakitaan sang simptomas sang pagpalanakit sang tiyan nga ginpadala sa Regional Epidemiological Surveillance Unit. Sa pagpangusisa sa DOH, antes pa ang paglupok sa bulkan, may pila na kareklamo sang pagpalanakit sang tiyan sa mga lugar nga labig na halitan. Kasi previous to that, may complain na rin ng stomach, abdominal pain. Sa baka magkaroon tayo ng outbreak, prevent na natin ito. Samtang, igadunar sa isang grupong bucket filter system sa mga halitan sa Asphalt sa Negros Occidental. Isa ini kasimple nga filtration system nga magamit elebina sa evacuation centers. Actually, lalagyan mo lang siya ng tubig, then i-filter na siya. You can use this for one family or 1 year. Sa karon, wala pa sang pinal nga desisyon kung saan i-relocate ang mga residente nga nag-iisar sa sulod sa 4-kilometer danger zones. Opod, Karil Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Presyos ng illegal nga droga nagnubo suno sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 bangon sa ginapasuni mas mabakal kag mas uso nga kakompetensya sa merkado. Ini ang gintutukan ni John Sala. Madata sa gihapon subong ang illegal nga droga sa Western Visayas kung basehan ang ma-recover adlaw-adlaw sa mga drug buy-bust operation. Magluwas sa dako ka supply, ginakabalakan sa karon sang otoridad ang ginapahayag pagnubo sa presyo sang illegal nga droga. Suno sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6, isa tubtob 2,000 ka peso ang pagnubo sa presyo base sa ilang monitoring. Bangod sini mas mahapos na para sa mga parokyanong magbakal sa droga, ilabi na para sa mga pamatanon. Madali sir, mabilis tong kasi pwede na nila gawin para na mag-chip-in na lang magbabarkada, mag-grupo. Kasi mura na lang sila eh. Tagsa nga may madakpan ang kapulisan sa ilang operasyon, masami ang ginarason sa mga drugista, amo ang pagdamo sang kakompetensya. Na uso man ang mga liquid marijuana, liquid vape, may liquid shabu naman na gisulod sa vape. Amo nang ison na nagkamubo na kabarato ang illegal items kaya damo kompetensya. Ang ining hitabo ang ginakabalak-an man sang pila ka mga vape shop owner sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Si Liam hands-on sa iya vape shop nga negosyo. Gani ginasiguro gid sini nga ang iya ginabaligya ang lehitimo kag labaw sa tanan, hindi illegal. Gina-check ko danay ang supplier before ko magtransaksida, like gina-check ko danay if complete ang documents sang product na gina-offer nila sa amon and halin gid mismo sa manufacturer kag-registered ang mga products na ina. Bangod sa mga nagalaptang impormasyon, nagakabalaka man si Liam nga posible maapektuhan ang ilang negosyo. Kakaapektuhan man kami sa mga issues about vape subong, pero rest assured namon nga from safe and legitimate source ang amon ginakuhaan ng mga products. John Salat, 1 Western Visayas. Mapuso halong 11 kabalay sa barangay Tangob sa Bacol City na halita naman sang panibago nga sunog. Samtang ayuda para sa mga nasunugan o kung biktima sa barangay 10, ginaproseso pa. Yaring balita nga itong gintutugan. Gintublag sang sunog ang mga residente sa Purok Roadside, barangay Tangob kahapon sang hapon. Gikan sa isa kabalay, madasig nga naglap ng kalayo sa mga kaiping. Ano mang totally damaged sa 11 tanan ka mga balay nga nahalitan. Santos sa investigasyon sa BFP Palyado, ng electrical connection gikan sa nakasaksak nga laptop ang kausas ng sunog. May isa ka bata nga gagamit sa isang laptop kag naka-charge. So may nabatian siya nga mega spark sa likod nga lapit sa may saksakan. Nagdangat sa 600,000 pesos ang danyos kag inbilin sa kalaya. Samtang, ginapanawagan naman sa masobrang shinki individual nga nahalitan sang sunog sa barangay Jess ang madasig nga pag-release ng ayuda halin sa Bacol City LGU. Ang kwarta, kinanglan na tayo namon, pero wala pa kaman kami na interview sa city. Ang amo nga panawagan tani, kung mahimo nga matupa po dayon ang bali tabang po sa mga natungdan. Depensa sa LGU, may ginasunod silang proseso gani hindi madali-daling releasing sa ayuda nga 15,000 pesos sa mga totally damaged kabalay kag 10,000 pesos naman sa partially damaged. Hindi tama magic because may mga dokumento man kami nga dapat naton i-secure kami sa amo na karon balik, ti kami na karon mamayad. Samtang, ang tagiyas ng balay nga ginapahayagin halinan sa kalayo, ang nagahingyo nga ipaiway na ang pagbinasulay. Wala kami to, mawala taong balay.
ti wala kami kabalo nga ang kurente namon sa kwarto amo ang nag-aso. Pasalamat lang kung naintindihan man ko nila eh. Nagapabilin sa barangay hall ang mga nahalitan sa sunog nga nagapaabot sang dugang nga bule. Upod, Kirill Casillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa ka Ilonggo grade 5 student nakuha ang bronze medal sa isa ka Mathematics Wizard Challenge sa Indonesia. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Matthew Paul, grade 5. Kung para sa ibaan mamudla ang math, ang grade 5 student kasi Matthew sang The Great International School Incorporated sa Iloilo City, ginmani-manilang ang subject. Bilang pruweba, isa ini sa mga nagdaog sang bronze medal sa 2024 International Mathematics Wizard Challenge sa Bogor, Indonesia sang Hunyo 21. Ginabanta 300 ka mga estudyante nagpasakop nagikan sa 10 ka pungsod nga ginalakipan sang Thailand, Indonesia, China, kalakip na ang Hong Kong, Macau, Malaysia, Vietnam kag Laos. Suno kay Matthew, ginsabat gid ang iya pangamuyo antes nagkuha sang eksaminasyon. I got a little bit nervous. But during the competition, I slowly got better and I did not feel nervous. All-out support man ang iloy ni Matthew nga personal nagtambong sa kompetisyon. Super proud. It was his first time competing internationally. Suno sa iloy sang Ilonggo Math Wizard, kinder pa lang sang natalupangdan nga mahilig kag may interest na sa numbers kag patterns si Matthew. Siyempre, at first, he finds it difficult, but then during the process of like us teaching him, me teaching him, when he finds like a pattern, he understands the problem, analysis, etc. Kaupod ni Matthew sa team nga nagpadulong sa Indonesia ang mga estudyante, nagikan sa ibang nga lugar sa pungsod nga madinalagon nga nagpauli isang 37 ka mga medalya. Duha sa mga ini ang gold, 12 ang silver kag 16 ang bronze medals, kag 7 ka merit medals. Sa karon nagaprepara naman si Matthew para sa palabuton nga International Mathematics Competition sa Singapore sa masunod nga bulan. Samtang silver medalist sa kompetisyon ang grade 2 student sa Aklan Learning Center na si Maria Rizabel Roldan kag grade 5 students ang St. John's Institute Waming sa Bacolod City nga si Miguel He. Upod Kerumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Kapuso's artist Joaquin Manansala nagdugang duag sa mga kandidata sang Lilas Pandan Queen 2024 samtang anay dump site. Tourist attraction na sa Banwa sa Calatrava, Negros Occidental. Nakatutok ay Eileen Pedreso. Kung bonding with the nature ang gusto mo ma-achieve, hindi mo na kinahanglan pa nga magpalayo. Bungod sa Banwa sang Calatrava, must try ang adventure sa Sininga Eco Park. Perfect para sa picture-taking ang scenery nga ini kung sariin makita ang mga bukid sa lugar. Fresh air na, nature feels pa. Pero 193 steps pa ang kinahanglan mo nga takdadon sa hagdanan para makalabot sa ibabaw. Hindi lang manaming nga view ang imo ma-enjoy kundi ma-inspire ka pa kung paano mag-recycle bangod ang mga gamit sa palibot halin sa basura nga mapuslan pa. May recycled nga mga pulungkuan, halo, flower vase, kag iban pa. Sunod sa caretaker, nagaserbe nga dump site ang lugar sa tubtub sa 2019 gin-develop ini. Mismo ang mga residente ang nagbuligay sa pag-segregate sa mga basura. October 2019, ga-start siya mo. 2021, gahimo na si Mayor nga maghimo na torres mo. Magahaboy din nga mga basura ba? Ginasegregate na siya. Samtang isa sa ginabantayan sa Lilas Pandan 2024 ang matahong nga mga kandidata sang Lilas Pandan Queen 2024. Kagabi, isa ang mga ini nga nagrampa on stage sa Calatrava Event Center. Nagpakita man ang mga inisang abilidad sa question and answer portion. With every step, with every cheer and every clap, I carry the spirit of Calatrava with me. Nangin mas espesyal ang gabi sa nagwa na si Black Rider cast Joaquin Manansala. Masayang masaya at nakita ko kung gaano kasaya rin yung mga tao dito sa Calatrava at syempre yung mga candidates
ng Lilas Pandan Queen. Ginkoronahan bilang Lilas Pandan Queen 2024 si Rihanna Liconarios. Ginkalipay naman sa LGU ang kadalagan sa Lilas Pandan Queen 2024 Coronation Night. I'm so happy because I feel like everybody is cooperating and contributing to the success of our event. Upod Geruel Manggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, konstruksyon sa seawall project sa Palapala area sa Iloilo City proper magapabilin nga suspendido. Pagpadayon sa proyekto, igatugyan sa Iloilo City Council sa desisyon ni Mayor Jerry Treñas. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaol. Bangodyara na sa 70% nga completion rate. Ginhingyo sa Department of Public Works and Highways sa Iloilo City Government nga padayono na lang tubtob matapos ang pagpaobra sang seawall project sa Iloilo City proper. Tigaylo sa una sini nga request nga pahanugutan nga makatrabaho sa sulod sa 10 ka adlaw para magamit ang materyales nga ginbakal para sa proyekto. Apang sang ini ang gintalakay sang Committee on Infrastructure kay ina. Hindi kumbinsido sini ang chairman sang komitiba. Mabalik naman ta sa square one nga dapat i-comply nila ang requirements. Suno kayang, wala sa gihapon mahatag sang DPWH ang ginapangayo nga mga dokumento sang Iloilo City Government. Pareho sang certification nagikan sa Philippine Reclamation Authority. Kag ang requirements sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa Certificate of No Objection. Kastan gyapon namon nga recommendation, i-comply nila mga requirements. Ang proyekto ang ginpapanaugan man sang cease and desist order ni Mayor Jerry Treñas bangod sa kakulang sa mga requirement. Sa pihak sini, ang barangay kapitan sang Rizal Palapala 1 padayon nga nagahingyo nga tapuson ang proyekto nga ginalauman sini nga magahatag sang proteksyon sa mga pumuluyo. Ongoing ang proyekto, i-ongoing lang ang proseso sa papeles nga kakulangan para matapos na. Sanggin pakigangutan sang news team, wala na sang paatag pa nga ginhatag ang pamunuan sang DPWH 6. If they will not allow us to continue, then we will just wait for the time that we will be allowed to continue. Magahimo sang rekomendasyon ang Committee on Infrastructure kaangot sa ila panindugan kag ini ay gapresentar sa City Council. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Kapugso mga maunguma naman kag manugpangisda nga naapektuhan sang El Nino nakabaton sang bulig gikan sa gobyerno. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagbisita sa San Jose Antique pati man diri sa Bacolod City. Yaring balita ang tutukan ni Kim Salinas. Sa kasagsagan sang El Nino season sa nakaligan ni 2 ka bulan, naapektuhan ang palangabuhian sa mangunguma kag manugpangisda sa Western Visayas. Naguba ang mga pananom sa mga mangunguma. Ang mga manugpangisda apektado man. Agud mabuligan ang mga ini nga makabangon. Personal nga nagpadulong si President Ferdinand Marcos Jr. sa Binirayan Sports Complex sa San Jose de Buenavista Antique. Diri, ginpangunahan sang presidente ang pagpanagtag sang bulig sa 50 kapili nga mga benepisyaryo sa 5 ka probinsya sa Panay kag Guimaras. Maging matalino at maingat kayo sa lahat ng paggamit ng biyayang ipinagkaloob namin ngayong araw nang hindi lamang ang pagsasaka at pangingisda ng Antique ang ating mapapayabong. Kung hindi, pati na rin ang mga kalapit bayan na tumatanaw sa inyo bilang inspirasyon. Nakabaton ang local government units ng Iloilo, Aklan, Capiz, Antique sang tig 50 million pesos. Nakabato naman ang probinsya sang Guimaras sang masobra 28 million pesos nga financial assistance. Masobra sa 61 mil tanan ka mga benepisyaryo sa 5 ka LGU. May 10,000 pesos man nga ginhatag ang DSWD sa 10,000 nga benepisyaryo. Dako ini nga bulig suno sa presidente sang Banay-Banay Fisher Folks Association sa Barangay San Pedro Antique nga may 169 ka mga miyembro. Kisa kaya ang init, ang klima, perte. Ang imo namon para makapasad kami liwat sang amon pangabuyan. Si Tatay Deo Gracia naman nga may 10 ka kabataan nagasalig lang sa pagpanguma bilang ila palangabuhian. Medyo man yung medyo. Salit makabulig-bulig ko kapakalbo no. Eskwela pa bata ko.
Sa University of Negros Occidental Recoleto sa Bacolod City, masobra 8,000 ka mga mangunguma anong pangisda lakip na ang mga pamilya sa mga ini sa Negros Occidental nga naapektuhan sang El Nino ang nakabaton man sang tag 10,000 pesos nga cash assistance. Halin sa Antique, nagdiretso sa Bacolod City ang presidente nga amuman ang nagpanguna sa distribusyon. Magluwas sa cash assistance, nakabaton man sa mga makinarya ang mga mangunguma kag manong pangisda. Upod Kiramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Problema sa baha sa barangay Kalumpang Molong ang makapila ka beses nang agindangop sa barangay wala sa gihapon na aksyonan. Ini ang gintutukan ni John Sala. Antes ang pandemya, gindangop na sa mga residente sang Zone 4, Barangay Kalumpang Molo sa otoridad ang problema sa baha sa ilang lugar. Apang natapos lang ang pandemya kag nag-ilis na sa punong barangay sa lugar, ang sitwasyon amuman sa gihapon. Nahibaluan nga ang Zone 4 ang pinakamanubong area sa barangay gani masami nga ang tubig nga nagailig sa mga drainage system sa ibang nga zona, diri nagatingop. Nadanlog ako nagtagatuhod na ang lupa mo. Tapos ang nagapataya sa steel nang kaya-kaya manda. Nag-iwas ko sa baha, pero ang kanto ko sa kilid, nadanlog pa ko. Di tayo lang ko ganun ang tumba kapon. May ganun nakatukod ko. So, perwisyo gaya talaga. Magluwas diri, nagakahangawa man ang mga residente nga ang madugay mahupas nga tubig, istaran sang lamok nga nagadala sang dengue. May apo ako nga 3 days nang lagnat, siling ko dalaan nyo sa doktor kay basic dengue. Makapila na kuno ka beses nga ginarason sang barangay nga ginapangitaan sang pamaagi ang problema pero amo sa gihapon ang sitwasyon. Apang sang liwat nga ginkuhaan sang news team sang patag, ginpasalig sang barangay nga sa madason nga tuig, masolusyonan na ang problema. First priority sa supplemental budget is ang Zone 4 nga area, ang drainage naton nga rehabilitation. Ginklaro man ni Kagawad Granzo nga wala sang dengue case ang mga zona. Bilang temporaryo nga solusyon, may panawagan ini sa mga residente. Kung rainy season, nagadugang ang flooded sang tubig, it is because ang rainy downfall sa aton area. Pero tani, kung higko mo lang ng sang inyo panimalay, partnership kita, barangay kag barangay council kag kung sino din ang mabulig nga buligan naton hindi lang ipagabong yung samot. Upod kay Hans Discerto, John Sala, 1 Western Visayas. Mabuso wala na sa malaing at tiyempo nga nagluntad sa sulod sa Park and Philippine Area of Responsibility. Nag-dissipate o kunatunaw ng LPA sa sulod sang ITZZ. Apang, posibleng gihapon nga magpaulan sa pila ka bahin sa Pilipinas. Padayon man ang pagluntad sa easterly sa pila ka lugar. Sa datos naman sa Metro Weather, may chance ang magulan sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, pati man sa Negros Provinces. May chance naman sa ulan sa ibang pangabahis ng pusod bangod sa localized thunderstorms. Patay ang 29 anyos sa lalaki matapos nakadanlog sa ginasakyan nga motorsiklo ang nagbunggo sa nasugatang SUV sa barangay Punong Pasig City, Iloilo. Suno sa Pasig City Police padulong sa Iloilo City ang biktima nga si alias JP sang naaksidente. Bangod sa impact sang pagkabunggo, nakaagom ini sa mga pilas sa nagalayan nga bahin sa Lawas ang nasambit nga biktima. Gindalapin sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Pilason ang 17 anyos sa lalaki kang Iloy, sini nga 38 anyos ang ginpangbuno sa 17 anyos nga babae nga suspect nga ginapahayag live-in partner sang lalaki. Suno sa Kawayan Police, naakig ang suspect sa nabalaan nga luyag sila nga pabulagon sang gidikanan sang biktima. Nagapabili na confined sa ospital ang biktima nga nakaagom sa minor nga mga pilas. Yara na sa kustodiya sang MSWDO ang suspect. Gindeklara nga napatay sa ospital ang 47 anyos nga lalaki sang gintiro sa gwa sang Ilabalay sa barangay Mahalang, Himamaylan City, Negros Occidental. Suno sa kapulisan, nakabati sang asod-asod nga lupok ang asawa sang biktima kag nasapwa na lang ini nga dugoon. Wala pa matumod ang suspect kag motibo sa insidente. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pila ka mga bisita sa birthday party sa Balantang Haron nagkalapilasan matapos ginbuno kag ginpangkastigo sang utod sang birthday celebrant. Si John Sala nakatutok.
Kung ang iban nga mga tagbalay, nagadali nga magpauli na ang mga bisita tag sa kamay mga selebrasyon sa ilang balay, ang pamilya ni alias Inday, hindi luyag nga magpauli ang mga bisita. Siyang tinilikdan nga gabi birthday party ni alias Inday, kag may mga bisita ini nga gidpakadto sa ilang balay sa barangay Balantang Haro, nga ludsay mga barkada sini. Siyang ginapayag na hubog na ang mga ini naglisensya sila nga magpauli na apang gitaligar, nga nagpamalabag ang tiyo sang selebrante nga si alias June, kag utod nga si alias Nonoy, 17 anyos. Pag binais-bais nga natabo in between sa ila. So it might be mo na nga naglisensya sila mauna siguro. Siyang idulong na kontanin ni alias Inday ang iyang mga bisita pagwa sa ila balay dito na nagluntad ang tensyon nga nagresulta sa pagpangkastigo kag pagpangbuno ni alias Nonoy sa mga bisita sa iya utod. Ang isa na di ka nabunan, 19 anyos. Kaya sa iyang likod pag sa iyang tangkugo. No? Pag ang isa, 14 years old din siya, may sa pila sa guya. Pero okay na ini siya. Tapos ang isa mo man, mga gagmay nga pilas. Ginapangita pa sa kapulisan ng minor de edad nga sospek nga nagpalagyo pagkatapos ang krimen. Upod kay Hans Disharto, John Sala. Buana, Western Visayas. Mga kapuso, suspect sa pagpangawat sa isa ka apartment unit sa Quintin Salas, Haro na tumod na sang kapulisan. Iloilo City Police Office tutukan ang kaso sa pagpangawat sa syudad publiko. Ginapa-alerto. Ini ang gintutukan ni John Sala. Nakilala na sang Haro PNP ang lalaki nga nakuhaan sa CCTV footage nga nagasulod sa isa ka apartment unit sa barangay Quintin Salas, Haro, kag nangawat sa kwarta, relo kag ATM card sa duha ka kwarto. Sino kay Captain Melchor Tolentino, hepe sang Haro PNP, residente sang Kalumpang ang sospek. Ginahulat na lang sa karon sang Haro PNP ang mga biktima. Willing man sila magpals ng kaso, so kung ginaulat sila sa aton nga duty investigator or investigator in case kung saan sila available for filing sang complaint. Dugang pa ni Tolentino, wala man sang record ang nasambit nga sospek sa iban pang mga distrito subong man sa Haro angot sa pagpangawat. Madubduman nga isa ka lalaki ang nagpangsulod man sa isa ka boarding house sa barangay Villa Anita City proper, kag nangawat sa isa man ka kwarto nga nakabukas. Pasalig sa Iloilo City Police Office nga ila ginatutukan ng hitabo, kag nagmando na si Director Colonel Joe Resti Coronica sa mga station commander nga pahugton ang police visibility agon malikawan na ang kasubong nga insidente. Likawan naton nga magkalipat nga siraduhon sang maayo ang aton mga pertahan, mga bintana, himuson, i-secure sang maayo ang aton mga alahas, wallet ta, bags ta, nga may mga valuables dira, kag pati ang aton palibot dira, hindi anay naton pag ipabayan lang dira. Upod kay Hans Disharto, John Sala. Buana, Western Visayas. Kapuso mga uta naman kag pati panakot sa Libertad Public Market nagmahal. Paglupok sang Bulkan Canlaon nakaapekto sa presyo. Suno sa mga manugbaligya. Nakatutok, Aileen Pedreso. Ang Libertad Public Market sa Bacolod City amo ang nagaserbe nga bagsakan sa mga utan, panakot, prutas, kag iban pa nga produkto. May iban nga diri na nagapangumpra para ibaligya sa ilatag sa kalugar. Sining weekend, talalupang doon ang pagsakas ng presyo sa mga produkto, ilabi na ang mga halin sa Canlaon City sa Negros Oriental. Pareho na lang sa repolyo na 30 pesos ang ginsaka sa presyo. Kaya ang repolyo lang. Before 70, subong nag 100 na. Halin sa paglupok sa Bulkan Canlaon, amo lang to lina-lina, nagmahala dayon tanan nga utan. Ang pipino nga 60 pesos lang ang kada kilo sadto, karon 90 pesos na. Ang 70 pesos kada kilo sang pechay, 90 pesos na. Ang bombay nga sa nagligad 80 pesos lang kada kilo, karon 90 pesos na. Tag 110 pesos sadto ang kada kilo sang ahos, apang nagsaka man sang 15 pesos ang presyo, nga sa karon iyara na sa 125 kada kilo. Halin sa 40 pesos, 70 pesos na ang presyo sang kamatis. Ang pagdupok sa Mount Canlaon ang ginalantaw nga may dako nga epekto sa mga pananom. Gani apektado ang supply. Tungod sa supply, ma'am, jutay lang ba paano na magsaka na siya. Gani ang mga manugbakal, nagabakal na lang sang tingi-tingi, agud makatipid. Patipidada ka mahal na. 280 ng kilo, tigamay lang akon. Suno sa mga manugbaligya, posible nga magapabilin pa ang mataas nga presyo sa mga utan kag panakot hasta sa mga masunod na semana. Upod Garuel Bangoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas.
Pamuso matapos naman ang sakripisyo ni Grace, nga karakter ni Marian para mabuhi si Doy. Ang iya hinimuan dumdumon sa maabyan kag pamilya sini. May chance pa bala nga makabalik siya sa Earth? Bantayan ang mga intense pang maeksena sa ulihing nga Webes sa may Guardian Alien, 8:50 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng Black Rider. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, ang subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako sa Adrian Prieto. Kapuso mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.